Sa loob lang ng isang linggo, 3 impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inihain sa Kamara. Pero isang impeachment complaint lang ang tinanggap ng Secretary General ng Kamara. Alamin kung bakit sa exclusive report ni Almar Forzuelo. January 19, 2026, araw ng Lunes, naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kamara si Attorney Andre De Jesus. Ayon sa abogado, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, kasama na ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang reklamo. Sa kaparehong araw din ay tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang impeachment complaint. Ilang araw matapos nito, January 22, 2026, araw ng Huwebes, may bagong impeachment complaint laban kay BBM ang magkahiwalay na inihain sa Kamara ng Makabayan Bloc at maging ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapaloob sa reklamo ang betrayal of public trust at iba pa. Pero hindi ito tinanggap ng Office of the House Secretary General ng Kamara dahil nasa labas daw ito ng bansa. Kaugnay nito, may komento naman ang dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa programang Pulso ng Bayan, iniisa-isa ni Gonzales ang pinagkaiba ng 3 impeachment complaint. Una, ang inihain na Atty. Andre De Jesus. Sabi ni Gonzales, intentional o sinadya ang pagsasampa ng impeachment complaint kay BBM dahil taktika umano ito upang 1 taon na hindi masasampahan ng impeachment ang Pangulo. Yung nauna, ang tingin natin dyan, intentional yun. Kasi isa yan sa mga pamamaraan para wala ng impeachment complaint na mangyari sa presidente for at least 1 year. No? Talagang ang intensyon ay magkaroon ng isang impeachment complaint na pwedeng ibasura para hindi na magkaroon ng mga kasunod pang impeachment complaints. Malinaw na strategy na ginagawa yan ng ating administration. Ang pangalawa na inihain ng Makabayan Bloc, anya, hindi niya lubos maisip kung bakit pinapa-impeach ng mga komunista ang Pangulong BBM, gayong nakakakuha ito ng pondo mula sa kaalyado ng Pangulo. Kaya nagtataka ako sa Makabayan Bloc Nakikita ka, bakit nagpapail ng impeachment complaint yun? Ang pinanggalingan ng kanilang puhunan ay ang tropa ng ating Pangulo at saka ng ating dating speaker. Ang ibig sabihin pa, sapat na yung nakuha nila. Kaya lalaban na sila ngayon. At ang pangatlong impeachment, sinabi ni Gonzales, ito anyang pinakaseryoso sa lahat ng mga reklamo dahil mula ito sa mga lehitimong mga abogado at nakaangkla ang reklamo mula sa puso at tunay na damdamin ng mga Pilipino. Kung titignan mo yung mga survey natin, hindi mo na masasabi mga fake yung mga surveys, no? Kasi sunod-sunod kung titignan mo talagang pababa ang pagtitiwala ng sambayanan sa ating Pangulo. Maganda nga sana para wala nang gulo, mag-resign na lang Binigyan din pa ni Gonzales na dahil lehitimo at may bigat ang reklamo ng ikatlong impeachment complaint, gagawin anya ng administrasyon ang lahat upang harangan ito. Seryosong complaint yun. Kaya yan ay talagang pipigilin hanggat maaari. Kung matatandaan, bago pa lumutang ang 3 impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong taon, may nauna ng impeachment complaint na inihain si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema, pero hindi rin ito tinanggap ng tanggapan ng Secretary General ng Kamara dahil wala din daw ito sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Gonzales na nag-ugat ang lahat ng ito dahil wala nang tiwala kay BBM ang milyon-milyong Pilipino dahil walang matinong proyekto ang administrasyon at higit sa lahat ang talamak na korupsyon na pawang mga halal ng bayan ang sangkot. Alam mo kasi, yung kawalan ng tiwala sa Pangulo ng halos nakakarami nating mamamayan, totoo yan. At kitang-kita na yan. Talagang galit ng ating taong bayan. Hindi lang alam ng taong bayan kung paano ang gagawin nila para mapalitan ng gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.